Isa po sa pinaka-importante, no, na nakakalimutan ng trader is yung risk management. No? Bigyan ko lang po kayo ng konting background, no, mga titos and titas. Ako po ay isang risk management banker for yung first 11 years ng career ko. I was so lucky, no, na napasok po ako sa department ng credit and risk management ng bangko. No? And because of that, I developed yung skill na kailangan para ma-manage yung mga risk. I didn't know, during that time, I didn't know na magagamit ko pala yan sa stock trading, sa crypto trading, di ba? But siguro, purpose ni Lord yun, kaya ako pinasok doon nung bata ako. Kasi nakikita niya na magte-trade ako ng stocks, magte-trade ako ng crypto, and siguro, mas higit pa dun sa nakita, mas nakita pa niya na magtuturo tayo, no? Na magiging crypto educator tayo. So, una pa lang, no, pinrepare na tayo ni Lord doon. Doon na ako nilagay sa risk management. So, ito pong risk management, madalas, hindi pinapansin ng mga traders. Okay? Akala nila, hindi na, marunong naman ako mag-technical analysis eh. Okay na ako dito, buy low, sell high. 'Di ba? Akala nila ganun lang eh. 'Di ba? Hindi na, okay naman yung mindset ko eh. Ayos na, naintindihan ko na 'yan. Game na ako, sabak na ako without really knowing how to manage risk, no? So remember po, tayo as traders, no, we are risk managers, no? We are risk managers, no, mga titos at titas. Kailangan ay kaya nating i-manage yung risk natin. So anything na hindi natin naiintindihan, we cannot manage. That is why we explained to you ano yung mga risk involved, ano yung opportunities and disasters, ano tong pinapasok natin, ano tong leverage trading na to, no? Para we can manage yung risk. Okay po. So, ito na. Listen carefully ha. Itong module na to, napaka-importante. How are you going to manage your risk pag nandun na po kayo sa casino? Okay. You have to start with low leverage, no? Ako, ang suggestion ko, based on experience, 10 to 30x maximum muna. If you can go lower, why not? 5x pwede rin, no? Okay, so 5 pwede yan. 7x, anything na comfortable kayo, but don't go beyond 30x. Okay, kasi pagka po lumagpas na yan sa 30x, yung iba nagpi-50 kagad, iba nagwa-100 kagad. Konting galaw, sunog, no? Mga titos and titas. So, use 10 to 30x muna to start. And then, when you feel comfortable, pwede mo i-increase slowly. Pero don't increase it drastically. Nagte-10x ka, tapos kumikita ka lang. Ang ganda ng kita mo. Yung susunod na taya mo, 50x na. Isang mali nun, sunog ka. No? So, start with low leverage. Next, open a position closer to the support. Okay, pagka po maglo-long kayo, so naintindihan nyo kanina, in-explain natin ano yung long, no? Pag mag-open kayo ng long position, open closer to the support. Okay, so pag marunong kayo mag-technical analysis, makikita nyo kung nasan yung support. Okay, open long, closer to the support, and open short, closer to the resistance. Okay, pag malayo na po doon, wag nyo na pong hahabulin. Okay po. Hindi nyo po X yan. Wag nyo na pong habulin. No? Wag nyo na habulin yan. Hindi nyo X yan. Hayaan nyo na. Ibig sabihin po, naiwanan na kayo ng boost. Wag nyo na habulin. Hindi na kayo para dun sa setup na yon. Remember, 15-minute time frame tinitignan natin, ginagamit natin dito. Napakaraming trades sa isang araw na makikita kayo. So, wala na po yon. Hanap na po ng panibagong setup. Or minsan, o madalas, magugulat ka, babalik dun sa support. Minsan, umaakyat na. No? Tapos, kala mo maiiwang ka, biglang babalikan ka. Babalikan yung support. Bakit po? No? Support acts like a magnet. No? Yung support and resistance. Parang magnet po yan. Hinahatak yung presyo. Umaakyat na. No? Pero hatakin niya ulit dun sa baba na yun. Hahatakin niya ulit. Hahatakin niya ulit. So, makikita nyo po yan, no? Pagka na-observe nyo na. So, you can always buy closer. Remember, no? Closer to the support and wag nyo pong hahabulin. Most of the disasters nangyayari kasi hinahabol yung price. Wag nyo pong habulin.
find another setup pag naiwan na po kayo. So, kasi once na hinabol nyo po yan, okay, tapos bumalik, nag-iba yung direction, no? Let's say, nakikita mo, ay parang aakyat ito. Hindi ka nakabili sa support, bumili ka ng mas mataas na presyo, tapos biglang nag-alboroto yung Bitcoin. Biglang, ay hindi, gusto nyo, bababa na yung Bitcoin, di ba? Pababa na pala. Ang laki na ng loss mo nun kasi hinabol mo. Okay? So, remember to open a position closer to the support and resistance. Napaka-importante po nito ha, mga titos and titas. Napaka-importante ng entry price sa futures. Okay. Yung exit, kanya-kanya na yan. Yung exit, kanya-kanyang TP na tayo, sell when happy. Pero yung pag-open, no, yung entry, napaka-importante. Trade only 1 to 3 crypto asset. For me, no, kung pwede ngang 1, ako po, personal ha, I only trade Bitcoin sa futures. Hindi na ako naghahanap nung iba. Kasi bakit po? Kasi kabisado ko na yung galaw eh. Diba? So yung iba, pwede naman, for me, hanggang 3. Kabisaduhin mo. Let's say you want to trade Bitcoin, Ethereum, Cardano, or you want to trade Bitcoin, Solana, diba? Or Cardano. Paulit-ulit lang. Balikan mo lang po yun. Makakabisado mo. Diba? You don't need to look for me add other, mag-screen ka ulit. Matagal yan. Kasi hindi mo makikita yung galaw eh. Diba? Mas ilaan nyo na lang po yung pag-aaral ninyo dun sa hanggang 3 lang. Kabisaduhin mo yung galaw na yon, mas malaki yung chance mo kumita. Diba? Kasi pag mas kabisado mo na yung galaw, mas magiging confident ka. Ganito to, mag-shake out ito. Makikita nyo eh. Nakikita mo, kasi binabantayan mo eh. Yun sa experience mo, inaral mo siya eh. Kabisado mo ugali. Kesa yung patalon-talon, dun usually nauubos eh. Patalon-talon eh. May mga tempting po kasi, no? Para po, maintindihan nyo. Minsan may mga tempting na mga coins. Makikita mo, ito parang ang laki ng talon nito. Parang gusto kong sakyan. Hindi mo naman kabisado. Hindi mo kabisado yung sakyan, so ano nangyayari sa'yo? Nahuhulog ka. Diba? Kasi bakit? Greedy eh. Gusto ko malaki kagad yung gain, ang laki ng akyat nito. Yung pala, ang laki, pag malaki akyat, malaki din yung babae. Diba? So just focus on 1 to 3 crypto asset. Set stop loss if you cannot monitor the price. Okay. So sa futures casino po, kaya tawag natin dito sa webinar natin is grinding the futures kasi kailangan nyo pong mag-grind. Hindi po pwedeng, bili na ako dito tapos bahala na si Batman. Diba? So nakabantay po kayo dito eh. No? Pagka may open position kayo, tinitignan mo. Diba? Tinitignan mo. But, if you cannot monitor the price, you have to set, no? You have to set stop loss. Okay po. No? Set stop loss, set take profit area. Tuturo natin mamaya yan kung hindi mo kaya i-monitor. Para hindi mag-bleed yung portfolio nyo or hindi ma-liquidate yung portfolio nyo. But, ako lang, no? I suggest, if you really want this game, you have to grind. Hindi kayo mag-i-improve kung, halimbawa, pag open mo ng position, sige, gawa na ako ng iba. Diba? Bahala na, papasok na ako ng opisina eh. Sana pagbalik ko kumita. Diba? Sana pagtingin ko kumita. Hindi po ganoon, ano? Kaya po pwede naman kayo mag-set ng time lang. No? Kung halimbawa nasa opisina kayo, hindi nyo kayang bantayan yung trade, pag nasa bahay na lang. Diba? Pag uwi ng bahay, tsaka po kayo mag-open ng position. Hanap kayo ng magandang setup. No? So I suggest to monitor it, but if you cannot, set stop loss lagi or take profit. Do not go all in. Marami man nagkakamali dito, no? Marami nagkakamali dito. Yun pong halimbawa kanina nasabi ko po sa inyo, 'di ba? Only 5%, maximum 10% nung buong capital ninyo. Halimbawa, nasa spot kayo, kuha lang kayo ng yung portfolio nyo, let's say $10,000, no? Kuha lang kayo ng 1,000 pang casino, 'di ba?
mga titos and titas. Huwag mong kukunin yung lahat. Ano? Huwag mong kukunin yung buong $10,000 at ilalagay mo sa casino. Diba? At kapag ka po kayo ay tataya na, no, wag nyo din pong itataya yung buong 1,000. Okay? Sabi ni Tito, pwede naman. Nilaan ko naman talaga dito itong $1,000. O sige, pagka pag sok pa mo, 1,000 kagad. Wag pong ganun. Wag pong ganun, ano. Do not go all in sa isang trade. You can divide it. Divide your bets into 3. No, mga titos and titos. 2 to 3. Mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano. No? So, but the principle here of risk management is to do not go all in. Okay? At least dalawang entry ang hahanapin mo. Okay po. At hindi mo itataya yung buong 1,000 ha. I'll teach you later kung ano lang yung pwedeng itaya sa 1,000. And then ito po, no, ito pinaka-importante ha, mga titos and titas. Ito hindi tinuturo eh. Meron kasing common misconception ano, dun sa isolated and cross na leverage. Okay. So, yung iba po na hindi familiar, no, sa futures trading po, sa leverage trading kasi, meron tayong tinatawag na cross at isolated. Okay. So, karamihan ng maririnig po ninyo, sasabihin sa inyo, pag tinanong kayo, ano ba yung cross, ano ba yung isolated? Ito rin po yung una kong intindi, no? Pagka-cross daw, sasabihin sa iyo, pagka-cross kasi, risky yan. Kasi, pagka-cross, kakainin yung lahat, no? Yung buong futures portfolio mo, pag bumaba yan, pwedeng maliquidate yung buong portfolio mo. Yes, that's true. Pwede pong maliquidate yung buong portfolio mo kung tatamaan yung liquidation price mo. Okay? Pag nakakross ka. So, sabi po doon, just to be safe, ay dito lang kayo. Sa isolated nyo lang. I-isolate nyo lang. Kaya ako yun din ang ginawa ko. Isolate lang para less risk. Kasi risk manager tayo eh. No? So, isolated lang. Lahat ng trade ko puro isolated. No? So, let's say, tataya ako ng $300. Let's say, I have a $1,000. Tataya ako sa isang trade, sa isang position. Let's say, magpapasok ako ng $400. So, i-divide ko yun by 2. So, unang entry ko, 200. Tapos, pag may nakakita, tapos pag maganda yung takbo, pwede ako mag-add. Dagdag ako ng 200. So, 400, pero isolated parehas. No? Bakit? Para daw pag ang risk na nakataya po doon is may $400 lang. Pag umabot sa liquidation price, 400 lang madadali. Hindi madadali yung buong 1,000. So, safe yung 600 ko. Yun ang pagkakaintindi ko. Which is tama naman. Which is tama. No? Ang problema, no? Ito hindi tinuro sa atin. Ang ganda pala nitong crossing ng leverage. No? Bakit po? No? Kasi po, pag nakakross yung leverage nyo, ang layo ng liquidation price ninyo. Okay po. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Ito ha, kaya po tatandaan nyo, no? Cross your leverage, no? Cross your leverage. Kasi, kapag ka po, ang taya mo, 400, no? At naka-leverage ka, let's say $400, naka-leverage ka ng 10x, isolated, yes, ang pwedeng maliquidate is $400 lang. Pero ang liquidation price mo is near to your entry price. Kasi ang kino-consider ng system is na i-risk mo is only $400. So, mas malapit yung liquidation price mo. Pero, pag nakakross po yung leverage ninyo, ang kino-consider ng system yung buong $1,000 mo. Okay? Buong $1,000. So, ang layo ng liquidation price mo. No? Simula po nung ginamit ko tong crossing ng leverage, never po ako na-liquidate. No? Hindi po sa never na ako na-liquidate nung natutunan ko tong cross leverage. No? Kaya po ako, ang ginagawa ko is cross lang, bantay, no? Tapos, dati hindi ako natutulog ng sa totoo hindi ako natutulog ng walang stop loss eh. Ngayon, nakakatulog na ako eh. Kasi alam ko, babalik ulit sa entry ko. So, ang stop loss ko near my entry price. Halimbawa po, bumaba yung price.
Kagabi lang, no, nagte-trade ako, bumaba yung price, loss na ng 50%. No? Minsan, maabot pa, mga 70 ho yan eh. 70, 80. Hindi ko pa naman naabutan yung 100. No? Pero, laging bumabalik doon. Laging bumabalik doon sa entry price ko. So, I cut loss near my entry price. Pero napakalayo po nung nung liquidation price ko. Kaya never na akong na-liquidate. So, ito hindi tinuturo. Kasi bakit? Siyempre, gusto ng mga exchanges, ma-liquidate tayo eh. Na, mga titos and titas. So, ito yung power ng cross, no? Ng cross leverage, which is karamihan hindi alam. Kasi ang alam ng iba, isolated lang. Kasi yan po yung tinuturo. Yan lahat makipapakinggan nyo siguro sa mga maa-attendan yung futures webinar o mababasa ninyo, mapagtatanungan nyo. Isolated lang ituturo sa inyo. Pero si Tito, cross tayo. Gets po, no? So yan ang that's how we are going to manage risk. Ulitin natin. Start with low leverage. Open closer to the support and resistance. Okay? Pag maglo-long, open closer to the support. And pag mag-short, open closer dun sa resistance. Okay? Trade only 1 to 3 crypto asset para po makabisado ninyo yung galaw. Set stop loss kung hindi mo kayang i-monitor. Pero we suggest na i-monitor. Bantayan yung trade. Do not go all in. Divide your bets into 2 to 3. No? At least 2, no? Sa pagpasok ninyo. And don't forget to cross your leverage. Use cross. Yan po, how to manage risk.